Okay, ang pupuntuhan natin ngayon dito yung Partido Komunista. Hindi ko malaman kung saan sila humuhugot ng kasinungalingan at katotohanan. Biruin nyo, pinala niya ng criminal charge ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng under threat or threatening. Bakit pa ako manakot kung ako ang presidente? Gawin ko na lang. Ha? Gawin ko na lang. Bakit pa ako manakot? Bakit ko sabihin pa? Pero kasi alam nyo, ang Partido Komunista, magaling nga yan sa mga propaganda. Kumbaga, paniniwalain yung mga tao na dihado sila, ginaganon sila ng ating gobyerno. Pero before that, like, subscribe, and share para magiging updated tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. So, pakinggan na lang ninyo ang mga aking punto. Ang mga pinupuntuhan ko dito, yung mga katiwalian ng gobyerno, incompetence sa gobyerno, at yung kapaligiran natin. Yun ang aking focus. Hindi hanap buhay itong akin, kung hindi pinupuna ko ang dahilan para magising tayo at ang ating gobyerno. So sa ngayon ang Partido Komunista, pero hindi ako hindi ako balik hindi ako surrender kasi karamihan nagsasalita ganito mga binibirang Partido Komunista, puro surrender walang mga MUP o uniform personnel, wala. Ako lang siguro, or mayroon naman, pero almost wala akong gano'ng narinig. Hindi ako surrender, isa akong retired colonel. Kaya pag retired ko, nasa isip ko pa rin paano ako makatulong sa ating bayan. Kasi nga, sabi ko nga, inuulit ko rin, 14 anyos ako, nagserbisyo na ako sa bayan. So, hanggang siguro hanggang may hininga pa ako, ay wala akong gagawin ko hindi tutulong sa ating bayan at sa ating kababayan. Okay, balik tayo sa yung kinakaso ni Party List Castro. Party List. Kwan lang yun, propaganda lang yun, wala niya silang intention na manalo. Alam nilang hindi mananalo yun. Hindi magiging successful yun. Pero ang purpose lang noon, para lasonin lang ang kaisipan ng mamamayang Pilipino. Baka sakaling makarecover pa sila. Kasi yung ginawa ng ating Pangulong Duterte, very effective yun. Yung NTF-ELCAC, effective yun. Kasi pinagsalubong niya sa baba at saka sa taas ng propaganda. Isa lang ang hindi ko nagugustuhan doon. Huwag kayo magtatampo. Isa lang hindi ko nagustuhan doon. Yung malaki ang budget. Ang laki ng budget. Bakit sa panahon namin, wala naman budget. Tapos, nung pumasok si General Baladad, ginawa niyang per barangay 30,000. Inaalis ko rin yun Nung nasa conference kami, joint conference, joint task force, nire-request ko yan na matanggal yung 30,000. Bakit? Kasi yan ang dahilan kaya hindi nagiging effective ang sundalo. Hindi naman kasi nakakarating sa kanila. Alam nila 30,000 ay nakarating 5,000. Sinong gaganahan magtrabaho nun? Kaya nung nagkakaroon kami ng mga workshop, inaalis ko na yan. Kasi bakit kami noon, wala namang budget, nagiging effective rin kami sa trabaho. So yun lang ang kontra ko, masyadong malaki ang budget para doon lang sa labanan na yan. Although, sabi natin, effective. Pero kukumpara ko doon sa walang pundo at saka sa may pundo, halos konting diferensya lang isang konting diferensya lang. Kasi nakita ko noon panahon General Belparan,
Nakita ko na bakit nagagawa ni General Palparan. I'm sorry, palagi ako General Palparan. Kasi siya ang nakikita ko noon na siya effective in terms of insurgency. Pero ang maraming commanders, effective naman. Pero ang karamihan sa effectiveness, yung i-dismantle ang guerrilla front. Guerrilla front. Ang na-dismantle ay armado. Paano yung mass base? Yung mass base doon, na-dismantle rin kaya nila? Paano yung kapitan doon? Na-dismantle rin kaya nila? Paano kaya yung mayor? Sumusuporta rin ba? O sa ngayon, sa Itipilkak, narinig ko yung mayor. Almost, napipersa, napapilitan. Kaya tama yung kukunin ang mayor. Yung kapitan, ganun din dapat. Dapat yung kapitan at saka mayor, kuha mo yan. Pag hindi mo nakuha yung dalawa na yan, para tayong nagpapagod lang. Ano? So, sabi ko nga, kasi ang pinag-uusapan natin dito, propaganda yung ginawa ng Partido Komunista. Dahil hindi na yung magiging successful doon labang kay Pangulong Duterte. Kasi sabi ko nga, ang insurgency is a propaganda war. Kaya nga, ulitin ko na masama ang loob ko nung ipinakulong nila, contempt of court yung dalawa. Si Ka-Eric at saka si Dr. Abadoy. Ano? Si General Palparan talagang nakulong. Ginawa nila na paraan. 3 congressmen sa Congress, napaikot ang congressmen. Ano? So, propaganda. Balik tayo sa propaganda. Matagal na natin sinasabi yan. Marami na alam po sa IAP. Maraming magaling, maraming alam. Alam nila yan, theory. Alam nila. Pero, ang masaklap, hindi ginagawa. Yun yung masaklap doon. Ano? Kasi nung mga workshop namin sa joint workshop sa GHQ, sabihin na lang natin, ang dami kong debate doon in it, na ayaw ko yung parameters of combat accomplishment, inaalis ko yun. Pero hindi ako manalo. During that time, ang kasama ko nung na-present ko yung total municipal clearing, kasama ko din si Colonel Francisco na naging former commander ng IT-ID, Parnasio pala, Francisco Parnasio, kasama ko siya, kami ang representative ng 7 Division, dalawa kami, at ako ang nag-present ng concept. So yun ang adapted ng workshop namin, yung concept ko, para ba't ginawang area clearing to clear the guerrilla front. So wala akong nagawa kasi wala gaano akong nakukumbinsi. So yun ang nangyari. So ang hirap kasi sa atin, ang dami na nating concept na binago ng binago. Yun yung problema natin sa bansa. Pero sa Partido Komunista, hindi pa rin nababago kung paano sila nagsimula ng Partido Komunista sa Pilipinas. Hanggang ngayon, yun pa rin ang konsepto nila. Kaya very effective sila. Tayo, ang dami na nating konsepto. Bago ng bago. Sana may batas. Sana may batas na hindi mabago or mayroong policy o direktiba ang armed forces na never mapapalitan. Yun ang dapat makita natin. Yung lambat bitag, very effective yun. So, yun ang problema natin. Wala tayong consistent na plano. Pero yung sa kalaban natin, tingnan mo, pakinggan nyo mamaya, yung ikukuha ko sa inyo, very effective sila. Very effective sila sa propaganda. So much for that na sinasabi ko. Hindi ako, ulitin ko, hindi ako surrendery. Ako isang retired. Pero para rin ako surrendery na wala akong ginawa kundi bumatikos ng bumatikos sa mga sinungaling na yan. Partido Komunista. Maraming napapaniwala, maraming natatakot na mga politician. Salamat.
Former President Rodrigo Duterte is still in no-show in today's last hearing of the grave threats complaints filed by ACT Teachers Representative Franz Castro against him at Quezon City Prosecutor's Office. However, the former chief executive submitted a counter-affidavit through his legal counsels. He strongly denied the accusations that he threatened Representative Castro for allegedly being baseless and insufficient or no probable cause to indict him for the crime. Duterte further argued that his pronouncements or utterances could not be considered as a declaration for the purpose or intention to inflict injury on Castro. The former chief executive explained he was just recounting their conversation with his daughter, Vice President Sara Duterte, over the proposed confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. It was in narration of their private dialogue giving advice to VP Sara. Duterte asked the prosecutor to dismiss the complaints. Wala naman doon siyang intent to threaten kasi daw kinikwento lang naman daw niya yung advice niya kay Vice President Sara about ROTC, confidential funds. So yun, therefore wala naman siyang threat actually kay Congressman Franz. So we of course made it very clear na that's not the case.